Ang apartment na naipatayo namin, sadyang mababa ang upa para makatulong din sa iba. Noong makagraduate na kami ng asawa ko, nagsabi lang siya, gusto mo na magpakasal. Ang gusto namin, magkaroon kami ng sariling bahay at lupa. At saka yung mapatapos namin yung aming mga anak. Nag-decide ang asawa ko, magnegosyo na lang yung sa scrap metal until one day, wala na kaming pera. More than 2 years na hirap kami noon. Wala kaming permanenteng bahay noon. Merong isang maliit lang siyang kwarto. Yung brother-in-law niya, seaman na din yon sa isang luxury liner. Ang sabi niya, Kuya Boy, gusto mong magbarko. Nag-apply siya hanggang sa isang araw, sinabi na lang ng husband ko na, Ma, tumawag na yung placement firm. May schedule na ako. Hindi kami nahirapang mag-asawa na makabangon. After 20 years, gusto kong magkaroon ng negosyo. Na nakaipon, nagpatayo na kami ng apartment. Napag-isipan namin na payback period na ngayon. Gusto kong maging komportable naman kung sino yung uupa dyan. So, lahat chinek ko yan. Yung facilities, yung size ng kwarto, yung rent is talagang mababa. Sabi ng asawa ko, huwag mong gawing 5,000. Gawin mo lang 4,500. Ang kinabit ko dyan is yung prepaid kuryente. Kaya mo siyang iukma sa sarili mong budget. Kahit 100 pesos lang, magkakakuryente na sila. Ang parati naming iniisip is, ano ba yung dinanas namin? At saka, paano ba kami makakatulong sa aming kapwa-tao na naging kapareho namin ng sitwasyon? Huwag mawalan ng pag-asa. Lumaban lang. Lumaban sa buhay. Pagka nakabawi ka, nakabangon ka, tulungan mo naman, abutan mo naman ang kamay yung ibang tao na nahihirapan din.